Magandang umaga po. Maulan na umaga po sa ating lahat. It's July 9, 2025 and it's 9:26 in the morning. Meron lang po akong maikling live, a couple of announcements na para po sa mga interesado. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa unang proyekto ng Jimmy Bondoc Foundation, which we haven't launched it yet, no? Pero salamat po sa mga tumulong dahil kaya ho kami hindi nagsusulisit ng pera in any way. It's because it's not yet legal to do so. Kaya po kami ay normal lang na show, pero yung talent fee ko po itinatabi po namin para dun sa Jimmy Bondoc Foundation kasi po may mga case study kami ngayon. So yun po una, salamat po sa mga tumulong sa Jimmy Bondoc Foundation. Pero pangalawa po at malamang higit sa lahat, nakita po siguro nating lahat yung interview ni Vice President Inday Sara. At palagi ko po by now malinaw na naman kung sino po yung ating kaalyado at kung sino yung hindi. So sa mga hindi po natin kaalyado, alam na po natin ang kanilang indifference or yung siguro pagkawalang bahala doon sa pagkakakulong kay PRRD, wala naman po silang pakialam dyan at hindi naman natin dapat i-expect, asahan na sila yung magkakapakialam. Attorney Ryan, magandang umaga po. Attorney Ryan, magandang umaga po, Panyero. So yung pong pinag-uusapan po namin, attorney, yung panayam ni Vice President Sara, na ito pong hindi na natin maaasahan siguro ang na magkakaroon pa ng favorable na reaction, kumbaga, yung mga kalaban natin. Pero dun po sa atin na magkakaalyado, kasi gano'n na po ang mundo ngayon, left or right na lang yan, kumbaga, or up and down na lang, o kung ano man ang gusto nyong polarization, Ang punto po ay hindi na po tayo naghahabol ng opinyon ng mga kalaban. Pero tayo po magkakasama, tayo pong mga naniniwala na tayo ay tama. Diyos lang naman maghuhusga kung sino ang tama, Pero tayo pong naniniwala na tayo ang tama at hindi po makatwiran o makatarungan yung pagkakapiit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon po na nakalap natin mula sa panayam ni VP Sara na tila baga naghuhuling habilin na si Pangulong Duterte. Naniniwala po ako na lahat po tayo ngayon ay merong kapirasong pagdadalamhati. Hindi po tayo yung sinasabi ng mga kalaban natin na parang panatiko. Hindi po. At malaya po silang isipin yun na mga panatiko lang tayo, nalulungkot sa idol natin, ganun. Malaya po silang mag-isip nun. Pero para sa akin po kasi yung kinakatawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang mismong kasaranlan ng Pilipinas. At yung posibilidad man lamang na may mangyari sa kanya na siya ay yumao sa ibayong dagat ay isa pong napakadelikadong posibilidad. Napakadelikado po. At hindi po nais ni numan na mangyari yun. Wala pong may gusto nun. Wala po. Palagay ko walang may gusto niyan. Kahit po yung mga nagpakulong sa kanya, palagay ko ayaw yan mangyari. Kasi po,
Wala naman po gustong mawala ng kapayapaan sa Pilipinas. Wala po. At para po sa mga conspiracy theorists dyan, huwag nyo na pong isipin na ako'y nananawagan ng kung anumang mga kaguluhan. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Wala po ako sa katayuan na ganoon. Wala ako sa katayuan na magtawag ng kahit ano. Ang sinasabi ko lang po, yung nararamdaman pa natin po ngayon na collective sorrow. Collective sorrow. No? Yung pinagsama-samang dalamhati. Ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng isa pong tao na sa akin pong palagay ay talagang nagbigay ng karangalan at ng kapayapaan at ng dangal sa Pilipino. Ay ngayon nandoon, hubad ng dangal at walang kasiguraduhan kung makakauwi. Paano po ito naging okay? Paano po ito naging okay sa kahit sino man, kahit sinong kulay? Paano po ito naging okay? Kasi po, sa mga naniniwala na retributive justice daw yan, kunyari ganon, hindi po tama eh. Kasi po, yung mga naniniwala na sila yung disente, no? Kung tunay po yung sinasabi nila, they will still believe in due process. At kung kahit gaano kalalim ang galit nila kay Pangulong Duterte, hindi nila nanaisin yung an eye for an eye. Lalo na po yung mga Katoliko. Dahil po ang Katoliko, hindi na naniniwala sa Old Testament principle of eye for an eye. Diba? Sa Beatitudes na naniniwala ang Katoliko eh. No? Ang paniniwala nga ng Katoliko, pag binato ka ng bato, batohin mo ng tinapay, di ba? Iba na po. Pag sinampal ka dito, bigay mo ito. Yun na po ang bagong paniniwala. So wala pong Katoliko, wala pong Kristiyano na nasa huwisyo ang maniniwala na tama yung na retributive justice, no, or retribution yung pagkakakulong kay Duterte. So tanggalin na natin yung religious aspect, no? Tanggalin natin religious aspect. Doon naman sa legal, ilang ulit ko pong nakipagdebate na ako kung kani-kanino at makikipagdebate pa kahit kanino on the simple issue na wala namang jurisdiction ang ICC kay Pangulong Duterte o sa Pilipinas. Ang jurisdiction kasi ng ICC is over individuals. Pero wala pong jurisdiction yang si ICC sa dati nating Pangulo. So, tsaka na natin pag-usapan yung detalye nun. So, ang tanong po, bago po tayo magpaalaman ngayong maulan at malungkot na umaga na ito, ano po ba ang gagawin natin? Ang problema po, at ito po sisisihin ko rin ang ibang kakampi natin. Ang problema naman sa mga tao dito sa side natin, no? Alam ko po may magagalit. Pasensya na, ako kailangan kong mag-real talk. Ang problema din dito sa mga tao sa side natin, may iba po, iba lang konti lang. Yung iba po, oportunista. Ginagamit po yung sitwasyon para, alam mo na, para sa pansariling kapakanan. Kung ano pa man yun. Pero kakaunti po yun. Dahil naniniwala po ako na ang karamihan ng nasa panig natin ay gusto lang talaga ng hustisya para kay Pangulong Duterte. No? Natapos na po yung eleksyon. Pagkatapos po ng eleksyon, lahat po tayo ay napuno ng kapirasong pag-asa dahil po iniisip natin na dumami ng konti yung senador sa ating panig. Ayoko naman pong putukin yung pag-asa na yon. Pero sa totoo po, kung may magbabago man sa pamahalaan natin, everything will be just domestic changes. Lahat lang po ng naririto. Pero paano na yung si PRRD na nagsimula ng lahat ng ito, nitong movement na ito, nitong pagtatanim ng tapang at
nagtatanim ng malasakit sa ating pamahalaan. Na siya na yung naghasik, no? Siya yung naghasik ng napakagandang binhi na yan ng tapang at malasakit, no? Ano na mangyayari? So, makikinig na lang po ba tayo sa mga panayam? Pumayat na siya eh. Ano siya eh, yung sa kuko niya. Tapos, hindi na siya binibigyan ng gamot. Tapos, wala na siya sa mood kuminsan. Tapos, nagbibili na siya ng cremation. Ganun. At tayo po, kapag tayo ay nalungkot, iba-brand tayo ng kabila na parang panatiko. Paano tayo naging panatiko? Hindi ba humanitarian lang yun? Tsaka pagiging nationalist man lang, no? No? Na una sa lahat, being humanitarian, hindi dapat tayo maawa sa kalagayan na ganun, humanitarian, no? At pagdating naman sa sovereignty o sa pagiging isang hindi ba tayo dapat nagkakaroon ng paghihimagsik sa kalooban? Sa kalooban. Na parang binaliwala po lahat ng batas at lahat po ng napagkasunduan. Lahat po ng napagkasunduan sa international treaties. Tawagan mo si Bel sa lahat po ng pinagkasunduan. So, ibig sabihin po, ito po yung ang dati ko pa sinasabi to eh. Ito po ang nag-iisang issue. Ito po ang nag-iisang issue na pwede natin pagkaisahan. Ito lang po yung nakikita kong issue na pwedeng pagkaisahan ng lahat ng kulay, pati ng mga nagpakulong sa kanya. Pati po yung mga nagpakulong, pwede po silang makiisa sa atin ngayon at tumulong po sa pagpapauwi. Paano ba tayo mananawagan? Pinag-iisipan ko po eh, kung paano po pagbubuklurin. Kailangan upang marinig ng mga kinauukulan. Pero palagi ko, hindi lang po sa ICC. Palagi ko una sa pamahalaan natin, pangalawa sa ating mga neighboring countries, pangatlo sa mga iba pang world power. Pero paano natin gagawin yun? May mga sarili silang problema. Kaya hindi ko po alam. Pero ako po yung nag-iisip. Dahil bagamat alam ko po ako'y isang maliit na tao lamang, naniniwala po ako na kahit sino po sa amin na pinakikinggan ninyo ang magsalita at gumawa ng hindi makasarili na movement, a democratic movement that enables all voices to be heard, palagay ko po alam kung sasama kayo. Hindi ba tayo magra-rally man? Ang problema sa rally yan, isa pa yan ha, problema sa rally, nininegosyo ng iba. Nininegosyo po kasi ng iba. Yung iba naman, ako, I claim, nagparally ako, ginawa ko lahat, bumunot pa ako sa bulsa, paghihinalaan ka naman na nagnegosyo. So nakakaasar din eh, on both parts, no? On both ends. Pag hindi mo ninegosyo, aakusahan kang nagnegosyo ka. No? Pag ninegosyo mo, aakusahan ka, pero you get away with it. Pero ang tanong ko ito, hindi ba tayo sisigaw man lang? Wawakasan ko na po yung live kasi po marami pa pong ibang nagla-live dyan. Siguro may mas maganda pang ibibilin sa inyo. Na ang huli ko lang pong bilin or siguro punto. Palagay ko po hindi na talaga galit ang sagot. Alam niyo po, idol ko si Miriam Defensor Santiago. Pero kahit yung galit niya at yung kanyang talino ay wala pong narating. Pero bilib ako sa kanya. Siguro
it was a necessary voice, no? At ang dami nating natutunan sa kanya. Pero palagay ko po sa panahon ngayon, lalo na hindi mo na kailangan sumigaw masyado dahil mayroon namang SOCMED, no? Hindi po ako nagpapakabanal. Nasabi ko lang po, prayer rally po, mahinahon na panawagan po, pero marami, yan po ang maririnig. Diyan po ako naniniwala din po ako na kailangan gumawa tayo ng mga dokumentaryo, mga sine, at kung ano-ano pang works of art na maririnig ng ibang bayan kung ano yung totoong nangyari kay Pangulong Duterte. And I'm doing this hindi po para sa kanya lamang, hindi lang po para sa pamilyang Duterte, para po sa ating kasarinan. Kasi po, kapag ito ay nagtuloy-tuloy, naniniwala po ako na tayo ang magiging worst victim of the ICC. Tayo po ang magiging pinaka-inapi, pinaka-binalahura, pinaka-binastos, pinaka-winalang saysay ng isang international body na hindi tayo saklaw. Kaya po ako, both on legal and humanitarian reasons, naniniwala ako, kailangan nating manawagan peacefully, pwede sumigaw, pero hindi galit. Magsama-sama. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam saan, at hindi po dapat pera ang magpairal. Kailangan po taong bayan. Hindi po dapat yung hinahakot ng mga lokal, hindi po yung dapat kailangan pang pakainin, hindi kailangan yung may mga t-shirt. Hindi po. Pagsasama, panawagang tunay, ng tunay na boses ng Pilipino na pabalikin si PRRD. Kasi po, ayoko na pong maramdaman ulit itong naramdaman ko ngayong umaga, na parang nagbabalita na lang si BP Inday Sara, the second most powerful person in the country, na parang nag-uulat na lamang siya ng huling tagubilin ng isang tao na nagbigay ng buhay sa atin lahat. At dyan sa mga kumukontra, na mga iniisip na mga panatiko lang tayo, wag po kayong makinig dyan. Wala po yan, wala sa huwisyo yung mga yan. Yung mga yan po, 2028 lang ang iniisip niya. Ako po, wala po ako iniisip na 2020. Ayoko na nga sa politika eh. Pauwi nyo na lang si Pangulong Duterte. Inyo na yung politika na yan. Inyo na yan. Hindi ko pakialam yan. Ang akin po, magsama-sama tayo. Mag-iisip po ako kung paano paraan. Kung may mga idea kayo, sabihin nyo sa akin, i-PM nyo sa akin. Magla-live ulit ako sa susunod. Magla-live ako. Ayoko talaga nagmamahabang live. Ang sa akin lang po, nananawagan po ako sa mga matitibay na mga kaalyado natin. Ano po bang gagawin natin? Wala lang. Nandun na si PRRD, nagbihuling tagubilin na, tapos wala tayong. Magandang umaga po. Maulan na umaga po.